Hindi kaya... Yo, what's up mga bro? At nandito naman tayo sa panibagong segment na kung tawagin ay usap nga tayo pre. Usap na Episode tayo. 2. Okay? Ang episode 1 nito, uploading na at mapapanood nyo siya sa all streaming platforms. Pukingin, gago talaga yun, no? So, ayun. Mapapanood nyo sa Spotify. Ito ang aking co-host na fresh from the fall. Magpakilala ka bro. Ako nga pala si Cripply. Tangina, Yeah. Cripply. Yan lang. Crip to the Salute. motherfucking Ang ilang Lee. yan. At ito ang aming butihing... Magpakilala ka naman, putang ina mo eh. Ayan, ako nga pala si Aubrey, guys. Yan. Aubrey, ah. Okay. Alright. Siya nga pala ang aming i-guest ngayon. At gusto lang namin makarinig at kung ano ang mga masasabi niya sa naging laban nila ni Lip Cram nung isa buhay. So ayun nga, bago tayo mag-umpisa, ayun, sabihin mo na din kung kamusta ka, bre, hindi yung tatanungin ka pa. Sige. Oo, sabagay, oo nga naman, no. Ngayon, lang, okay lang naman ngayon. Parang, sinira niyo ngayon yung araw ko, ganun, pero masaya naman yung buhay ko. Grabe ka naman, para mo naman sinasabing talagang putang ina mo din talaga eh, no? De, joke lang. Eto nga, yun nga, kamusta ka? Okay lang ako, ganun, pa din, tuloy lang sa hamon ng buhay, palaglag lang, laban na din. Anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, wala pa naman kasi, nantay pa ako kasi ang pasukan kasi, di ba, nag-aaral ako, ang pasukan kasi namin is by September pa ata. So, ngayon, nagawa ko na lang is, manggamit ng ibang tao para kumita sa Facebook. Nag-aaral ka pala ngayon? Oo. Pasok, Rip. Bakit? Bakit ka nag-aaral? Kasi, ang sarap pag-aral. Isipin mo, bre, pag ikaw nag-aaral, pag ikaw nakagraduate, magkakaroon ka pa ng mga papeles. So, mahihirapan ka pa mag-apply ng trabaho. Pero pag hindi ka nag-aral, rekta apply, putangin na wala ka ng masyadong papeles na kailangan. Mismo. Oo So, nga. Itigil mo yung pag-aaral mo ngayon at ngayon din. Naka-enroll ka na ba? Nakapagbayad ka na ba ng tuition? Ay, scholar ako. Ay, puta. Puta, mas lalong kakanda leche yan. Alam mo ba ang mga scholar? Isa yan sa kumbaga parang pag ako principal, may scholar. Isa yan sa sa dagdag staff. Kumbaga, sige, libreng aral ka dito para makadagdag din sa mga tauhan ko na walang sahod. Ganun yan eh. Give and take yan. So, hindi yan nakaka-proud. Ibig sabihin yan, homies ka ng principal. Yun. Hindi yan dapat ika-proud. Ano pa mga pinagkakabala mo? Music, event? Yun lang, humilata lang sa buhay, magkumain, matulog. Ano nga ulit yung kurso mo, bre? Criminology. Ano yung definition mo ng criminology, Slack? Balang araw maging enforcer. Yan ba talaga yung pangarap mo, Brick, nung bata ka pa? Maging Oo, enforcer. Kasi magaling siya sa flow. Oy! Okay. Tapos di niyo ako pagsasalitain. Para ako palang gag. O nga, no? Sige. So, yun nga, sorry. Hindi kasi, di ba, kaya ko yung naisip dati, yung parang, kumbaga, naawa ko sa dami ng mga nakukulong. Uy! Oo, kaya sabi ko, dami na nakukulong. Kumbaga, parang ako naman yung tagapagligtas na polis. Ako, Sakto. Ang hirap din talaga minsan manakit ng babae kasi. Tangin na, mukhang mali yung inuha mong guest, pare. Mali pare mo. Tingin ko babaan na sa'yo lahat. Pag ito'y Ikaw, Slack, bilang ano? nakulong, Slack, ano masasabi mo? Mukhang gusto ko dagdagan yung kaso ko. Putang ina. Isang murder, isang rape, putang ina to eh. kung ikaw, Ano? Ano na, Putol? kung ikaw yung huhulihin, di kita hulihin.
Bakit? Ang dami mo ng verse eh. Uy. Galing mo Okay. Pinagsama niya yung Anyways. pang-insulto at pang-pupuri. Puking ina. Nakakalito. Yeah. Ano ba mga script mo dyan, Slack? Ano ba yung mga dapat natin itanong dito? Ito, Kasi kung tayo na pupunta eh. umpisa na natin. Okay? Sige. Round Solid 1. Round one, Sa naging laban nyo ni Lipcram na ang dami mong nakuwang doon. Panlalait, joke lang. Ang dami mong nakuwang papuri sa naging laban nyo ni Lipcram. Anong masasabi mo sa naging performance mo doon? Ako tingin ko masaya ako sa naging performance ko doon. Although may mga kulang pa, pero may mga improvement ako nakita sa sarili ko mula doon sa mga past battles ko. Kumbaga nakita ko paano may dumagdag pa din, may, alam mo yon imbis, pangat pa din ba? Ako wala akong nakitang improvement sa'yo, Bre. Sa totoo lang ako din. Kaya nagtataka ako kung saan nanggagaling yung sinasabi mo na yan. Pero anyway, ikaw yan. Yun nga, anong kumbaga parang anong pressure, gaano kabigat na pressure yung nasa yo na ang kalaban mo ay isang Lipcram na nanggaling ng finals at alam mong hindi biro yung kalaban. Paanong yung pressure ba na yon na kumbaga parang inspire ka o na na intimidate ka? Paanong nun dating sa'yo? Yung, ang makulit kasi nun, bago pa kami mag-battle ni 12K, magkasama kami sa Davao, di ba, pa Kusganay. Tinatanong niya na ako noon kung paano laban kami. Tapos sabi ko, kung mangyari na, syempre, yung ginawa niya nga kay Supremo, di ba? Parang ganon, parang feel ko, parang pag nakalaban ko siya, puta, parang body bag na agad ako, ganon. Tapos yung pagsali ko yung pinali ako ni boss sa Isabuhay, lang yun, parang ang random lang talaga. Syempre, di ba, pa ako, babae, tapos sobrang bago ko pa lang. Lang yun, binati ko lang siya na parang, boss, sapi anib. Tapos bigla niya sa akin na, Obre, yun, tingin ko, bagay ka mag-Isabuhay. Tapos tuloy-tuloy, sinabi niya na sa akin yung kalaban ko. Tapos nalaman ko na magkalaban kami, doon pa lang. Sobrang na ako, na alam gagawin. Hindi ko alam gagawin ko nung una. Hindi ako yung may gigil, hindi ko naramdaman na, yung meron na agad akong game plan sa utak. Ang una ko naramdaman, parang kabado ako na, bakit siya, bakit ganun, bakit ako pa. Tapos ayun nga, lumabas na yung poster, sobrang grabe yung basyakin ng tao agad, di ba? Doon naman ako ginanahan, doon naman ako nakakuha ng, kahit di ka manalo, basta parang mapakita mo sa kanila na, deserve mo yung spot na yon, yung slot na yon, gano'n. Parang, ayun, kailangan mapakita ko na lang na, tangina nyo bali, ayaw ko naman to parang gano'n. Ayun naman, okay, na ko na medyo nuggets ko kung paano ka nakapasok ng Isabuhay. Pero kasi, Crip, di ba alam mo to, si boss, pagka kada papasok yung taon, iniisip niya na kaagad sa Isabuhay kung sino yung pinakamagandang magpa-finals. Ngayon, paghihiwalay niya yan sa bracket, siguro 4 na MC yan, kung titignan niya, tatansyahin niya kung bagay ba to mag-finals tong mga MC na to. Yung 4 na yun, nahatiin niya sa 2, ikakalat niya sa magkabilang bracket. At lahat kayo ng mga pandagdag doon ay accessories. Ganun yon, ganun siya. So, ayun nga, at least mahalaga din na nalaman mo na din. So, yun. Kasi natural yan. Ang iisipin nyo, hindi, deserve ko yung spot. Tama nga naman. Pero iba ang nasa isip ng ay hindi, ito yung mga hagdan. Kayo yung hagdan. Papunta sa finals. Crip, yaw. Para man. Yeah, edi sabi mo, si Criply, accessory lang din siya, no? Mismo! Exactly! It's very, very exactly. No? Sabi ko na So tayo, Bre, accessories lang talaga tayo sa mga nakikitaan ni Sir Arik ng potensyal. Mismo. Pero ako nga magtatanong kay teka, guess kayo Laman mo na Hindi, kasi lang ba ako, bigla lang ako na curious na ngayon, syempre na-reveal na ganun pala talaga yung tema ng Isabuhay. Pagkalit, paano mararamdaman nyo? Syempre, di ba? Siya rin ginawa rin siyang palamuti Unang-una,
Tangina, parang ako yung nagigis. Kaya nga eh, sabi ko puta kina, guess siya eh. Dapat siya na yung tatanungin eh. Eh ano yun? Foul yun, foul yun sa sa rules. Hindi. So, Bre, wala kang karapatang magtanong. Mismo. Kundi kami lang. Mismo, Bri, bakit ka nagtatanong? So, comment ka, no? Sino-comment ako dun. No comment siya No-comment doon. ako dun. So, ayun nga, Comment siya. dahil ganun nga, naging so, nasabi mo nga, nakitaan mo ng improvement yung sarili mo sa mga past battles mo. Pero, ang gusto ko malaman, habang naghahanda ka sa laban mo kay Lip, yung mismong binubuo mo yung rounds, nung binubuo mo yun, hindi mo ba nararamdaman na mas nagiging maganda yung takbo ng sulat ko o nai-imagine mo na parang mas maganda yung kalalabasan nito kaysa sa mga huli kong laban Ayun, iniisip ko kasi nung nagsusulat ako, di ba, dati talaga ugali ko kapag kami laban ako, ang mindset ko Ayan. bahala ng Teka lang. Dati ugali, hindi ko alam kung anong ugali mo dati. Grape, ikaw Kaya alam mo ba? sinasabi ko nga, Hindi ko rin nga alam eh. So, Oo. ano pa sinasabi mo? Ano bang ugali mo dati? Ba't ka ba guest? yun nga, kapag kami laban, nakasirislock parang Hindi, okay. Pag may laban ako dati, lagi kong inaano sa sarili ko na okay nang matalo, na parang lumaban, ganun. Tapos parang nung iniba ko naman yung mindset ko kasi parang wala pang parang sumusuko agad ganun. At ka palang iniisip mo, talo ka na ba't ka pa nagpapakahirap, di ba? Tama. So parang inaano ko na lang doon, laban ako para manalo. Hindi na yung nalo-matalo, gano'n. Okay. Grape, may tatanong ka ba? Satisfied ka naman sa sa performance ko nung Kamayaan na sila ka. Satisfied ka naman dun sa performance mo, sa pakiramdam mo, nagawa mo naman yung party mo. Pwede na din. Medyo satisfied na din. Meron kasi akong stutter konti dun eh. Kaya, Kasi ako hindi ako satisfied eh. Ikaw ba, Slack? Hindi rin. hindi ko din. Gusto ko malaman, Bri, ikaw ba aware ka na yung nakalaban mong lipgram wala pa ata sa 70% ng totoong siya? Oo naman. Okay, aware. At least aware ka. Aware. At least aware ka. Okay. Ayun ang mahalaga dun eh. Kasi baka kasi nasa isip mo na tangina, muntikan ko na matalo si Lipgram. Ang galing-galing ko. Hindi ganun 'yon. Kumbaga parang siya, Crip, baka may gusto kang sabihin at payuko-yuko ka diyan na di ba, may i-open ka na sabi mo, okay lang. Kaya magmumukha tayo mayabang dito. Slack na Hindi gago. Binabasa ko lang yung script. Kami nabasa mo yun. Ano ba? Kasi base dun sa laban nyo ni Lipgram, hilaw yung laban nyo eh. Hindi ko nakitaan ng maayos. So, joke. Mahina ako sa Lando Slack, parang hindi ko kayang mag-down ng mga tao talaga. Oo nga, wag na lang kaya natin gawin to. Seryosohin na lang natin, no? Parang parang dito tayo mababas sa ganitong plano muna ganito eh. Putang ina mo, plano mo to. Ha? Putang ina. Okay, game. Seryoso. Okay, game. Teka, wait. Okay. No? Alin? Ano? Gines niya ako para laitin niya ako ng libre. Hindi, gago. Hindi, ganito na lang Slack. Hindi, ganito. Hindi, sa totoo lang, Bri, yun talaga yung kasi ito, segmento sa ni Slack 1. Kumbaga, yung mga i-guess namin talaga, hindi siya tatarantaduhin lang. Oo, yun. Yun Kasi sana. putang ina, naano ko eh. Slack. Parang Sa totoo parang naano rin ako, nakukonsensya na ako, hindi ko na kaya ituloy. Parang ayoko nang gaguhin ka. Unang isipin mo Slack. So, mabait na, Isipin mo Slack, pag in-upload mo to, doon pa lang sa Foodpanda, putang ina, ikis ka na doon. Hindi, i-mute ko yun. Ina mo. I-mute mo yun. Gagi. Kasi magmumukha ba? Tangina Putang ina, parang ako kasi gusto ko lang na nilalait. Halimbawa, ikaw lang o si Topper. Pero pag iba, putang ina, nahihiya ako eh. Ako nga din eh. nahihiya. Sabi pa naman sa akin ng bottle, Bri. Sa'yo yun, Bri.
Hindi. Sa tingin ko lang din, Ano na lang natin, kumbaga parang dali na natin sa seryoso. Kasi kanina kay MP3, balagbagan din sa umpisa eh. Tapos dinala ko na sa seryoso bandang gitna. Kasi nagiging healthy conversation na din naman. Nagiging ano na rin. Kumbaga parang may nadadampot na rin ako sa kanya na na parang eto pala yung mga niya, yung mga perspective niya sa mga bagay-bagay. So inadapt ko na lang din. Kumbaga parang okay to parang ko to, makakadagdag to sa mga pwede ko pang maging key points sa susunod ko na na mga i-guess. So ayun. Pero ano ba? Teka lang, ano ba? Itutuloy-tuloy mo? Ikakat mo ba to o rekta-rekta na? Ano ba? Rekta na to. Rekta-rekta. Rekta-rekta na to. Pero hindi, pero seryoso dun sa Brino. Parang dun sa huling performance mo din naman. Parang ang layo na nun dun sa mga una mo pang laban. Sino ba yung nakalaban mo bago si Lip? 2x2 tournament. Ay, oo, sa 2x2. 2x2 sila ni Jared nga pala. Malayong malayo yung tinalon kumpara dun sa mga una mong laban. So, ano pa rin yun? Parang yun, experience, gasolina. Ito naman importante. Parang yung battle rap ka, di ba? Parang subjective lang naman siya. So, ang sarap nga ngayon sa pakiramdam, parang totoo nga yung kumbaga yung mga sinasabi ba ng mga ibang NCs na mas nakaka-aid sa akin. Kada battle mo ba, may aral at aral kang mapupulot dun sa laban na yun, no? Lalo na kung aware ka sa mga mali mo. Oo. Makikita mo mga, mali, pangit pala pag ginagawa ko to, pwede ko pala siyang mas baguhin ng ganito para mas maging maganda yung kalabasan. Pero ayun nga, mas madami ka. Base sa naging performance mo nun, kitang-kita naman na ayun nga, yung awareness mo na kung gaano kalaking banta si Lip, na kung bakit naging ganun kalakas yung performance mo doon. Kasi syempre alam mo kung ano yung kakaharapin mong MC. Kumbaga parang hindi ka pwede magpakita ng patangatangang performance doon dahil ang lakas na di biro kalaban si Lip. So nung nag-step up yung performance mo, ang daming naka-appreciate, di ba? Ang daming MC naka-appreciate, hindi natin may tatanggi yun dahil ang ganda talaga nun, dahil ang dami rin nagsasabi na pwedeng sayo pa yun. Pero ayun nga, dahil sa mga silip ng angulo ni Lip sa'yo, mahihirapan ka talaga siyang patumbahin ng basta-basta. Sa totoo lang, siya naano nga ako sa mga iba nagsasabi na akin talaga dapat yun. Para sa akin, hidden, kasi kaya lang siguro nila yung nakikita sa akin kasi nagagawa ko, tas babae. Kumbaga parang yung, yung underdog effect. Pagiging Underdog effect. Tsaka yung pakba sa ng syempre bago, babae, tas pangalawa lang ako na nakasali sa isa buhay na babae nga. Parang, ay, gagi! Okay, yun ang angas doon. Kasi nga, bago lang nila napanood. Pero kung ako, si Lippy, kung ako yun, tapos, yung nakalabang ko noon, yung 100% na lip crap, puta, sobrang body bag ako noon. Kahit nga doon, kung titignan mo, body bag, may body bag naman talaga akong part doon eh. Kaso nga lang, mas nakikita kasi yung dala nga ng pagiging rookie ko na, tas babae. Yun yung mga unfair treatment, no? Pero naman, pakiramdam ko din naman, hindi din naman natin masabing, mamaya ka na sila kasalita. Pakiramdam ko naman, hindi naman siya yung yung tipong parang sinasabing hindi 100% silip doon. Kumbaga, 100% nilip yun nung oras na yun. Saka yun lang yung kaya niyang, hindi naman salang, parang yun yung kaya niyang gawin na silip or sulat or technique para umasad ng estilo mo. So, feeling ko kasi, parang na-overlook lang siguro yung Kasi ako lagi kong pinipilit na lagi ko talagang pinipilit na kahit sino, putangin na kahit wala na ako masabi. Putangin na pinipilit kong mag 100% talaga lagi kahit may mga sablay. Parang ganun. So pakiramdam ko hindi siya yung parang 70% na sinasabi na ito ni Slackwat. Hindi, ako kasi, ramdam ko kasi. Putangin na sa akin na nabaling So, ayun nga. Putangin na. Ramdam ko talaga na si Lip may pagpipigil. Parang may mga siya eh. Kasi oras na, alam mo, pagka nag-iimbento na si Lip ng angle, nagpipigil na yon. Mapapansin nyo naman Kasi diba noon,
Oo nga, meron naman kasi talaga kaming usapan na hindi siya masyado totoo sa akin kasi nga kung sa mga di nakakaalam, kami ni Undo, ilang taon pa lang ako, magkasama na kami noon sa dati kong grupo. Taon lang ako nagsimula, mga 12 years old yan, kasama ko na sila. Nagkasama na kami ng isang studio, ganun, isang bahay. Kaya yung closeness namin, sobrang ano na talaga, ang dami niya alam sa akin, ang dami ko na alam sa kanya. Ganun. So, ayun. Parang hindi niya ako pa, Tama. Sa Meron ano, akong no? konting trivia habang naglalaban kayo. Saglit lang, parang, nung naglalaban, di ba si Frus, mahilig siya manghula-hula ngayon, no? Parang ganun. So, naglalaban kayong dalawa ni Lip Cram. Magkatabi kami noon ni Frus nanonood. Tapos si Frus parang bumubulong na, ay putang ina, nauuga si Lip Cram sa anggulong ganyan. Kasi base daw sa hula niya, napaka-family oriented daw na tao ni Lip Cram. Tama. So parang ganun. Tapos the fact na yun nga, sinabi mong trauma pits pa kayo, tapos sa'yo nang gagaling yung parang bumubulong-bulong lang sa akin si Frus na putang ina, tingnan mo body language ni Lip, parang nauuga-uga, parang ganun. Mga ano lang yun, habang di ko alam kung round 3 mo yata yun o round 2. Nakalimutan ko lang kung anong round yun. ang kulit lang din kasi parang naging sumakto kami ng round 3 namin na parehas may damay pero sa kanya di ba fake. Yung sa nanay ko nga. Hindi, ayun nga. Kasi Ayun itsura din. ko Gusto rin namin malaman talaga yun. Totoo ba? Totoo ba bingot ang mama mo? Hindi, Gagi! Okay. Mas maganda na din malinaw. Kasi ang Nasaan ka pagkakasa... ngayon? Oh, Nasaan ka ngayon? Nasa bahay ka ninyo? sa bahay nila, kami nila doon magkakasama kami. Oh, kasama niya si Lip ngayon. Ako dyan si mama mo. So ngayon, eto ang sabi ni Lip, kahit daw may kulang sa nguso ng mama mo, buo yung puso niya sa'yo. Ano ang kahulugan nun sa tingin mo? Ibig sabihin daw nun, kung ano daw, oo, ayun nga. Parang nahihiya ka, Bri. Hindi na ako sa usapang bingot eh. Alam mo Bri, basta kahit kahit saan ka basta usapang bingot, basta bingot, maririndi ka talaga. Kasi ako rin naririndi rin ako pag nakarinig ako ng bingot. Hindi rin nakakatuwa talaga. So, naiintindihan kita sa bagay na yon. Nakakainis ka mo. Di ba? Kunwari, lalabas kami. Yung makakakilala sa amin, syempre ako tuwan-tuwa ako. Okay na, masarap sa pakiramdam na may mga kahit na paano nakaka-appreciate sa'yo. Papapicture pa siya. Idol kita, idol. Pero totoo yung nanay mo, no? Okay ka rin eh, pre, no? Pero ano ba yun? Parang peking angulo lang ba yun? Oh, yeah, pero yung ibang tao, syempre, mga tatanga-tanga sila, naniniwala talaga sila. Pero Diba? isipin mo, parang ganun nagawang ganun kalupit si Lip. Convincing, ganun siya convincing. Ganun Ang siya iniisip ko naman nga, naman haharapin yun na pa nga kung may battle pa ako na susunod, di ba? Ayun ang problema mo. Titingin ko siguro, Ano Bri. mo, ano Dalhin mo yun? mama mo. Oo, mama Oo. ko. Sunod na laban mo, Bri. Dalhin mo si mama mo. Oh, Tapos yun VIP yun. Hard nga ako na gawin yung ginawa nilang Zeta. Pwede yun. Tingin ko. Oh, Pero Pagpapin mo si mama mo. pakyatin mo sa stage, bigyan mo siya ng moment. Yan. Etong mama ko, Hindi, anong bingot? Hindi bingot ng mama ko. Ulag. Ganon. Tapos magbabars siya. Ang mama ko, hindi bingot. Ma, halika rito. Tapos yung mama mo, tumitingin-tingin sa gilid, oh. Ma! Hindi Ay, bingot ng mama ko. Bingi lang yan, bingi. Ayan, ganon. Pero ayun, Ayun, basta parang hindi. Parang yung ayun ni Aubrey mukhang na. Hindi mo ang galit na. Parang galit na eh. Oras, inaantok na ako ng soap. Oy, grabe ka Nilalag- naman. So, ang pinapalabas mo Galing ako dito, mga kami, aksaya kami sa oras mo. Ikaw lang naman. Putang ina. Hindi. Ina. yeah, pero sa totoo lang Slack pwede talaga eh. Kasi sa totoo lang meron na akong ginagawa ngayon. Tapos tumawag ka. Yeah? Di ba, no? So ka din? So, nag-usap pala talaga tinawagan na ako kayo. niyan, Bri. So parang pakiramdam ko Slack, baka ikaw talaga yung problema dito, no? Interviewin kaya namin. Oh, ito na. Game. Ako interview niyo nga, putang ina niya. Game. Game. Tatanong.
Sino magtatanong? Ako. Okay, tangin na mo. Ayusin mo yan. Bakit mabalasik? Putang ina, Bri, hindi na tinatanong yun. Ano, Hindi na tinatanong yun, Bri. bakit mabalasik ka? Putang ina, tignan mo, aurahan natin. Di ba? Tayo na mabalasik ka. JJ mo ka ba dati? Mabalasik. Sa galing, Bri, sa galing lugar. Pandakan. Pandakan, puta medyo dapat bata ka pa kasi. Pero kung inabot-abot mo yung mga kumukontest diyan, alam mo 'yon. Hindi kaso hindi. Ito si Cripply, naiintindihan ko to dahil medyo bukid-bukid yung kanila, hindi maabot dun yung mga ganitong yung mabalasik. Puta na yung mga twistero nung panahon na kumukontest kami, mabalasik out tawagin dun. Putang na ba't di ginawa niyo ng iba? Alin? Yung sinasalihan mo, dance contest ba o rap contest? Puta singing contest. Putang ina mo. Oh, 'di ba? Kung sinasabi mong yung mga nagtatang twist, may mga mabalasik, ba't yung chakra walang smugglers mabalasik, walang Hindi, kapadon iba-iba mabalasik? yan. Magawa mo lang yata yan Iba-iba yan. Sige, Iba-iba yan. Ito bibigyan ito kayo ng sample. Si Gab malupit. Gab malupit. Si Nice One, ano ba 'yun? Nakalimutan yung kay Nice One eh. Parang Mapanganib. parang gano'n. Basta ganun yun. Kumbaga parang mo yun eh. Kumbaga parang palatandaan mo yun sa sa rap contest noon. Ganun siya. So eto ina-explain ko sa inyo dahil hindi nyo naiintindihan dahil pareho kayong mga tanga, wala kayong alam sa mga aesthetic na na mga galawan. Tangina na aesthetic ba yun? Oh, di ba? Hindi mo alam, di ba? Ikaw bro, sa tingin mo aesthetic ba yun? Jejemon. Oo, ako din eh. Tangina yan. Dapat nga siguro Slack, naka-violet ka siguro ngayon eh. Hindi, wala, malabo yun. Eto Sige. Sabihin niyo sa akin. Kayong dalawa, sino sa inyo ang uubra sa akin ng Acid check. palupitan? Palupitan ng Palupitan kahit saan. Palupitan mag-rap. Palupitan ng itsura. Ako sa'yo, patabitan ng forma kaso wag na. kahit nakapambaya ko Slack, mukhang mas Alin? maangas pa rin yung mo, hindi ko na Putang kailangan ina. yung mga kwintas Ay. na yan, mga Ay, lalaban ako sa'yo eh. Pag sino. yung salamin mo pa lang, wala na tayong pag-uusapan. Putang ina mo, isa ka sa mga nerdong natutong mag-hip hop. Puking ina. Gagawas lang ako. Feel ka, palis ka ng formahan kay Blizzard. Ay, yun lang. Hindi na ako lalaban doon. Kapag mga ganun ang pinag-uusapan. Legend yun. Eh, Epic to lang king of- ako. Hindi ko kaya yun. Naranasan mo ba magsuot ng royal na damit? Hindi ko kaya yan. Mga ganyan. Kaya yung mga Ano ko yan? overall na pansit canton. Hindi ko kaya yun. Sabihin, may mas malapit sa'yo. Tanggapin mo yung katotohanan. Oo, hindi naman ako ang pinakamalupit. Hindi ko naman sinasabi yun. Ang mas malapit sa'yo at ang pinakamalapit, si Blizzard yun. Pagdating sa parumahan, idol na idol ko. Blizzard. Kung Yeah, paano Blizzard. Special kung paano mention. Honorable mention, Blizzard. Thank you for the Yes. enjoy your break. Sobrang, So, ayun na nga. Putang ina. Ako na ini-interview nyo dito talaga. Parang seryoso pa kayo. Di ba? Ano pa mga na-script mo dyan? Hindi, eto, si Aubrey, paputol-putol yung boses. Sige, Aubrey. hello? Hindi, okay na. Ganito Slack, ganito na obserbahan ko, no? Parang nagsasabay-sabay. Pag halimbawa ikaw nagsalita, parang ganun. Tapos, it's either, halimbawa ako or ikaw, kasabay si Aubrey. Napuputol-putol si Aubrey. Pero tayong dalawa mukhang hindi. So, Si Aubrey may problema. May problema ka, Bri. Tingin ko, isa to sa mga dahilan kung bakit ka natatalo sa battle. Hindi, gusto ko na nga rin. Yung kahinaan mong tumunog sa mga bagay-bagay, hindi mo napapansin yung mga ganito kaliliit na detalye. Dahil ang akala mo, okay lang lahat. Akala mo, nandyan lang yung mama mo at susuportahan ka habang buhay. Hindi ganun yun. Kumilos ka. Okay? Anyway, walang connection.
Ano bang ano bang status mo sa pag-aaral mo ngayon? Bale, nakailang ano ka na? Nakailang subject na ba ang binagsak mo? Actually, sinagsak naman po, tangina na. Ano lang? Anong status mo sa pag-aaral mo? Na senior high. Di ba bata pa ako, kaka-18 ko lang. Oo nga, putang ina. Kaka-enroll ko pa lang, and then ang pasokan pa na namin is September. So, sabihin, hindi pa nagsisimula yung class namin. So, ibig sabihin, ipinasa ka ng teacher. Ha? Kaya sira ulo yan, pre. Pero ano ba yan? Yung Kasi, Hindi, yung college nyo, ang ibig kong sabihin ay ipinasa ka ng teacher. sobrang, ano pag-usapan nun. Kasi, alam mo, kahit ako ba kung bakit? Kasi ayaw talaga nila. Ayaw talaga nila. Mismo, sabi ko na eh. Kasi hindi ka magka-college. Senior high ka pa din dapat. Pilit ko lang talaga sila. Kasi ang ginawa ko na, nagdala lang ako ng floor wax. Pero, wait lang bre ah. Ito yung mga kinakatakot ko eh. Yung mga ganito, padi. Creep. Yung mga para pumasa. Tapos, yung professor may i-request sa estudyante. Oy, gago! Teka lang. Kasi ito, napanood ko na to ng maraming beses. So, 'di ba? Hinihiling ko naman na sana madumi lang talagang aking yung college ba ngayon, Bri, dati pa lang, 4 years pa rin? Or nakadepende pa rin sa course? Criminology yung inano mo no? Ako, part din namin eh. Puta. Di para sa akin kasi talaga, seryosong usapan na. Kasi dati, bago pa ako di pa rapper na ako dati, tapos nung pandemic, nagpahinga ako kasi nag-TikTok ako. Tapos yung nag-TikTok ako, na-experience ko dun, para, basta ang laki ng pera ko, kumbaga, actually dun ko naranasan yung lumaki yung ulo ko eh. Experience ko talaga yun, yung lumaki yung ulo ko. Tapos akala ko talaga, sobrang sikat ko na, sobrang may pera na ako, nakabili na ako ng kung ano-ano, tapos parang, ayun nga, na-experience ko yan, yung lumaki yung ulo ko, tapos parang feel ko, parang pang lifetime na siya. Ganon. Tapos parang wala na rin akong plano nung mag-aral. Sakto pandemic kasi online class nun, di ba? Parang wala na akong pakialam sa mga teacher ko. Parang, tangina sa isip-isip ko, tangina to mga to, sino ba kayo? Parang ganon. Kung tutusin nga, kaya ko nakitaan yung sinasahod nila, ganon. Ganon talaga yung utak ko nun kasi sobrang yabang ko nung mga panahon na yun. Tapos parang, pagising ko na lang isang umaga, biglang nawala lahat sa akin. Nawala bigla yung account ko, tapos nawala yung mga pera ko, tapos nawala rin lahat ng mga kasama ko. Parang talagang, mula dito, bumagsak talaga ako ng sobrang baba. Tapos, doon ko lang na-realize lahat ng mga lesson ng mga pangyayari na yun. Di talaga pang habang buhay ko nasan ako nakatapak ngayon. Pero kasi, kapag may diploma ako, hindi ako basta pwedeng maliitin ng iba. Tapos kahit isang trabaho kaya kong pasukan. Hindi ako umaasa sa mga money na yan, magko-content lang ako, gano'n, may pera na ako. Kumbaga meron pa rin ako stable na pagkakakitaan kahit anong mangyari. Tapos ayun, grabe lang din yung lesson ng dinulot sa akin nun. Kaya pinramis ko sa sarili ko na ano bang mangyari, magtatapos ako. Tsaka kasi ang gusto kong mangyari is bago ko sana, habang tinutupad ko yung pangarap ng nanay ko sa akin, yung papa ko. Kasi pangarap lang naman nila sa akin, makapagtapos ako ganun eh. Tapos ang pangarap ko lang naman, mag-rap. Di pagsabayin ko na lang natupad din yung pangarap nila sa akin, tsaka pangarap ko para sa akin. And I thank you! Parang si inyo Thank you, pala. Bri. Pero eto, may tanong ako sa'yo, Bri. Paano nawala yung account mo? May nag-hack ba? Paano nawala yung pera? Andun ba yung pera? Ano ba? Ano nangyari? Pera pa doon. Tapos tawag dito, kaya siya nawala kasi noong pandemic, uso yung mga laptop. Tapos yung unang naging boyfriend ko, yung first and last ko na naging boyfriend. Ayun, parang sikat-sikat yung love team namin nun sa TikTok, nagmo-mall po pa kami, kung san-san. Biglang one day, nag-announce kami na late na kami. Pero totoo talaga yun. Tapos parang taas ng views nun sa TikTok. Parang may 10 million ata na views yun niya sa TikTok Sobrang sikat ng namin. Hindi naman siguro sobrang sikat, pero I mean, kilala rin paano. Kasi pag makikita mo pa yung total ng hashtag namin ngayon, parang nasa 200 billion total nung lahat ng views namin.
hindi ako aware dyan sa pinaggagawa mong yan. Pero titignan ko siya ngayon sa TikTok. Ano pangalan ng love team nyo? Di ba? Ako nga may Tangina, idea ako sasabihin dun ko eh. ba? Pwede Wag. Ano mo lang. Chat mo na. Hindi. Chat mo na lang sa akin Slack kung Oh, alam mo. parang ano eh, Ano, natatandaan ko yung love team nila na yon noon. Oo, parang matunog nga. Near. After lockdown yun. Parang, di ba no? After lockdown yun eh. Itong chat mo. Teka, chat ko. yan, punta ka sa hashtag mo lagay. Tapos alam ko makikita pa din yung total eh. Oh, Sigaw, oh. ano mo sa kanya, i-chat mo sa kanya, Bri. Sa kanya, nakita mo? Ito. Pangit yan, wag mo nalaitay. Ano mo na sasabihin yan eh. Ito yung boyfriend mo. Mm. Dati, Ay, dati. Parang dinideny. Ba't parang ano, may kahihiyan na parang hindi hindi naman. Kasi kilala ko. Kasi kayo, mamaya ano sabihin niya, di ba? Inunahan ko na. Para, Pwede ba tayo mag-couple mode on dito o hindi? Ewan ko nga, Respeto hindi tayo ko dito nga alam. sa- Respetuhin natin dahil parte ng buhay. Hindi, naka-ano naman, na-blurred naman. Dahil sa effects mo na blurred, mabablurred siya eh. Okay. Ayun nga, respeto namin yan dahil naging parte ng buhay mo yan. Pero putang, ayoko tuloy eh. Pero ayun nga, respeto pa rin. So, ayun, kung ano man yung naabot nyo noon, pareho, dapat ano pa rin, kumbaga parang walang kahit anong hate o di, seryoso. Ano siya, malaking parte talaga siya ng buhay ko. Kasi ano yan, siya yung talaga naghubog sa akin na, ano kasi siya mas ahit kasi siya sa akin na nagsimula kami. Tapos yung relationship namin nun, parang sobrang, hinalamin. Oo. Malaking part yun, malaking part. Naririnig niya si Flip Cram? Oo nga eh. Malaking part. Malaking part nga siya ng buhay ko kasi yung relationship namin nung dati, di ba, ano kami, parang, hala, buti na ko ilaw! Di, ano siya, paano ko ba ikukwento kasi ang inang yan? Parehas kami kumikita. Tapos pag wala akong, pag kunwari, may babayaran kami sa bahay, gano'n. Kasi tumutulong ako nun sa bahay nung mga time na yun. Siya nagpapadala sa akin. Tapos, laki na kasi nung talagang naiipon namin na yun. Tapos siya, yung breakup kasi namin, hindi siya tungkol sa third party or kung anong immaturean man ng eh. Ano lang siya, gusto lang namin mag-grow pare. Kaso di kasi kami mag-grow nang magkasama kami. So, parang mas pinili na lang namin na nag-separate. Kasi iba yung gusto niya sa gusto ko, hindi kami nagkakasundo. Pero support ako sa kanya, support din siya sa akin. Kaso di nga lang kami magkasundo. Support Namimiss lang. mo pa ba? Ha? Namimiss mo pa? Hindi. Pwede naman din natin i-shoutout dito na ako sige. Ako alam ko pangalan nun. Alam ko pangalan nun. Nasa letter J ang umpisa. Ay, gago ka! Di ba? J. King. Jake? Hindi. Si J. King. Letter O yung sunod. Si John Lester Rapolo. John Lester. Talaga, John Lester. Sabihin ko to. Si John Leo. Gagi, pero hindi ko alam yung hindi ko alam na po tayo na may mga gantong ka pala dati sa paano ba yun? Hindi mo na na-retrieve yung account? Ano ba? Nawawala si Slack. Hindi mo na hindi nyo na nakuha ulit yung account. Puta na, sayang yun. Ilan ba yung followers niyo dati sa TikTok? Siya may pa rin siya, may TikTok pa rin siya, pero yung akin, ilan ba yung Slack na sinend ko sa'yo? Sa 700k, gano'n. Hindi, nung naban kasi yan, 800 plus yan, tas parang simula nung na-restrict siya, parang nagsipag-unfollow na sa akin, so bumaba, pero ngayon, yung last screenshot ko sa kanya, parang 750 mga ganun, no? Or 740, 50 ganun. Basta 700k. Split nga yan ng parang na-realize ko sa mundo. Parang, di ba, ang aga ko kasi... Dati, Krip, aga ko kasi... Bumibira to sila ni Luxuria dati ng mga ganyang lakad. Ang nila, kumbaga parang, puta, iba
iba sila pagka pinasok mo yung mundo ng TikTok, iba sila doon. Kumbaga putang ina, grabe tong mga to. Ang ina, mga talagang video, yung mga video nila, lalo ito yung kasama niya, yung ano niya, yung dati niyang jowa. Ano sila eh, kumbaga parang laging may scripted na ano na mga content na sinusubaybayan ng mga ano Tungkol- nila. Oo, tungkol sa relasyon, ganon. Ganon ang content nila noon eh. Tapos basta sunod-sunod yung ano nila, yung mga parang project, may mga minsan makikita mo sila may parang dress code pa eh na iba yung mga suotan eh. Tapos ayun, nagulat na lang ako, biglang nawala lahat, biglang napunta sa rap. Pero nagra-rap naman na talaga siya noon. Hindi nga lang battle. Ang ano ko nga nun, ang parang ang nangyayari ng mga nangyari sa akin kasi ang aga ko kasi experience yung mga bagay talaga din. Tapos yun nga, alam mo yung tungkol ano nga kwento ko nga sa inyo yung ano ko, yung parang mga yung pinaka naging lesson ko sa ano sa akin, sa mga pinagdaanan ko nakaraan. 'Di ba yun nga yung na-experience ko yan. Tangin na si Undo, parang tanga ang puta. Ayun nga, na-experience ko yung TikTok na yan. Ano, di ba, yun nga, sobrang talaga ng pera dyan. Kasi yung kita kasi dyan sa TikTok, akala nila sa views eh. Pero hindi yun sa views. Parang malaking bagay lang yung views para kumalat yung video. Tapos ngayon, pag may mga parang mga boss ng company or ng apps, ng mga products na gusto magpa-promote, nakita yung video mo na malakas ka makahatak ng views, tsaka kaya mo, ikokontakin ka nila ngayon para i-promote yung product nila, tapos babayaran ka nila per video. Pumapatok ang video namin nun magkano kasi puro consistent kami milyon, lalo nung sumikat yung Joy ko, consistent kami, kuha kami ng gatmat, ng kalamans, parang ang dami naming app na hawak. Ayun, sobrang laki na hawak namin. Tapos biglang parang yun nga, sobrang yabang ko, di ba? Ang yabang ko talaga, uuwi ako sa amin. Parang parang lahat ng kapitbahay ko, parang gumaganon ako. Tapos, ang na-realize ko na is, alam mo yung pagka sobrang taas nga ng tingin mo sa sarili mo, pag bumagsak ka, ang sakit sa likod, parang gano'n na nakakahiya ng humarap na, parang, alam mo yung lalamunin mo na lang din yung mga sarili mong, sa mga sinabi mo, yung mga nakaraan, yung mga pangmamalit po nila, gano'n. Kaya ngayon na parang ito, nung nakapag-flip top na ako, parang wala lang, gano'n. Masaya siya, pero hindi ko na siya nilalagay sa ulo. Parang sinasa puso ko na siya. Masaya na ako. Tama yan, Bre. Gano'n na. Saka, sorry. Saka mas maganda yan na na-experience mo siya ng bata ka pa. Para kung sakaling makuha mo man ulit yung para sa'yo sa future, malay mo, mga 20, mga late 20 siguro, at least alam mo na kung ano gagawin mo. Okay lang yun. Kailangan yun. Maganda Ang rin yung experience. Kumbaga parang, yung iba nga, sige. ayun kung yung iba nga ata, ang ata nung ibang mga nanonood sa amin, ako, parang one click ko lang nakuha yung pag-flip top, no? Kasi parang, nag-motos ako, sa motos ang laban ko, 2 lang. Tapos, yung pangatlo, flip top na agad. Yung laban ko nung isa, parang ang pangit pa, tas Royal Rumble lang naman ako parang medyo gumut. Tas bigla ako nag-flip top yun. Akala ng iba parang ganun lang kadali akong pumasok sa rap. Di ba bago pa ako mag-TikTok doon, nag-rap na rin ako, sumasali na rin ako noon. Sila Slack nga nakasama ko na rin dati eh. Totoo. Bago pa pandemic tayo, di ba? Hindi, yung pandemic days yun talaga. 2021 nata. Nakasama ko si Aubrey. Ewan ko, basta naglalaro siya ng laway sa gilid doon eh. Inabot ko, Bri, tigil mo yan. May future ka sa pagrarap. Nakitaan ko rin talaga siya ng potential noon dahil nakikipagsabayan siya kay Damsan pabilisan ng dila eh. Pero ako, sa isip ko noon, putang ina to mga to, putang. Akala nila talagang gagaling nila eh. Pero ayoko silang pakitaan. Kasi nga, siyempre, di ba? Pangarap nila yon, panghihinaan sila. Kumbaga parang, Oo. yun eh. Kumbaga parang, hindi, joke lang po, king ina mo, talagang sakay ka din eh. Tawa lang. Gagi. Pero, ayun nga. Pero, solid yung Bre, solid na yun. Putangin na madadala mo yun. Saka kanina pala parang meron lang akong parang naalala na sinabi mo, yung ipagsasabay mo yung pagra-rap sa pag-aaral, parang gano'n. Oo, yan.
Na-experience ko siya dati, Brino. Saka ano, ito yung tunay na sampal ng katotohanan, no, na hindi porke nakagraduate Totoo. okay na lahat ng inang yan. Ano, hindi eh. Kasi ano eh, putang ina, ano ba? Pakiramdam ko siguro, kaya siguro ako umalis na lang din sa ginagawa ko dati. Kasi kahit pa paano, nung nag-aaral pa ako, doon ako nagtatanim eh, ng mga laban sa, mga laban sa flip top o kung san-san pa man na, kumbaga ngayon kahit pa paano, medyo, andun pa lang ako sa medyo anihan eh. Pero yung sa, yun nga, dun sa diploma na yun, tangin nabibigyan ka lang nila ng magandang, hindi ko nila lahat, no, kasi may iba naman na maayos talaga yung trabaho nila, no. Pero mas madalas bibigyan ka lang nila ng magandang job title eh. Pagkatapos ng tangin, kung ikukumpara mo pa rin yung bigay sa nakukuha nila sa, nakukuha mo sa trabaho, sa nakukuha mo sa hassle mong, magkaiba pa rin talaga. So, pero hindi ko sinasabing putang ina wag ka mag-aral kasi kailangan yan. Sa totoo lang kailangan yan kasi sa pag-aaral mo din naman makukuha yung mga diskarte mo. Halimbawa putang ina wala kang assignment. Kaya na di-diskarte ka para mangopya, di ba? Parang ganun. So, kailangan din siya. Pero share ko lang yung konting experience. May kwenta ba yung Slack? Oo naman. Mukhang seryoso ko na ngayon ah. Hindi, pre. Babago na ako. Kung ikukumpara, pakaramdam ko lang siguro, no, Slack, kung sakaling parang nakinig ka dun sa mga yun, no? Kasi, kung ikukumpara mo yung, sabihin na natin yung mga nabibenta mo dun sa pinagbibenta mo ngayong mga baggy shit. Tayo na, makabenta ka lang ng 5 nun, masaya na eh. Unlike dun sa putahe na magtatrabaho ka ng 8 hours, parang ganun. Mismo. Pero, ikaw nga, feeling ko, Slack, parang siguro yung pinag-uusapan natin. Di ba, inalok kita nun, di mo pa nga binabayadan eh. Hindi pa talaga, no? Kasi wala pang... Y2, Ha? yung Y2. Y2K? Hindi naman Y2K. Yung ba yun? Hindi Y2K yun. Betting Oo. ape yun na baggy pants. Yung baggy pants na itong Pero yung bre, balik tayo sa'yo. Putang ina mo Slack one. Siya yung natin. Ano pa ba yung mga pwede nating itanong sa taon to? Hindi, ayun nga. Ano ba, sa flip top, career mo, anong pang nakikita, kumbaga parang, paano mo nakikita yung sarili mo mga 2 years, 3 years after? O, anong nakikita mo, 4 years, bago ka mapunta dyan sa ganyang sitwasyon? Anong pinagkaiba? For future tsaka past? Oh, past ba? muna, sige. Di kita may ulit nga. Anong niya, bre, ganito. Halimbawa ngayon, 2025, no? Asan ka nung 2022? Ano ginagawa mo? Sakasan mo nakikita sarili mo sa 2028? Ganun pala. Hindi ganun. Putang ina, wag mo pakinggan yan. Tanga yan. Sabi mo 3 years from now. Sa Oo nga, hindi. Kumbaga parang ang gusto kong sa kanya, kung titignan mo yung sarili mo 3 years from now, Saka sa 3 years. Oo. Anong pinagkaiba? Bumagsak ka ba o nag-grow ka? Ganon. Thank you for that wonderful question. Yes. Hindi, 3 years before. Tama no? 3 years. Pass muna, sige. 3 years before. 2025 ngayon, so 2022. Oo. Ngayon, kung ikumpara mo yung sarili mo ngayon doon sa sarili mo noong 2022, nag-grow ka ba o bumagsak ka? Kung ibabase mo sa flip top career mo ngayon. Nag-grow ako bilang tao, bilang So hindi mo binabasihan dito yung value o yung net worth mo o yung pera mo, hindi doon. Kasama na rin yun, syempre. Kasama na rin. Okay, so kasama na rin. So ano mo nakikita yung sarili mo naman 3 years from now? Mag-grow ka ba? Anong magagawa ng flip top sa'yo? I mean, 3 years ago, tangina, nililito mo ako eh. Hindi. Future naman ngayon. Future na. Yung mga tanungan mong ganyan, Slack, nararamdaman ko pag mumumurahin ka sa comments. Slack, Hindi, ganito. Kasi tanong ko kanina, 'di ba, base sa flip top career mo ngayon, ikumpara mo yung sarili mo ngayon 3 years pabalik. Para malinaw 3 years pabalik. So kung ano ka nung 2022,
ikumpara mo Para mas siya sa sarili mo ngayon. 3 years pabalik, Okay. hindi na ko, kumbaga wala ako masyadong, simpleng na lang, wala ako masyadong kaibigan din, tapos parang, minamalit ako ng halos lahat, pati pamilya ko. Okay, so nag-grow ka ngayon. Feel ko nag-grow ako. Ngayon, Kasi nga, malinaw. Ngayon, ang tanong ko ngayon, ano naman ang nakikita mo sa sarili mo 3 years after? 3 years paano naman sa future naman? Ano ka, mag-grow ka ba o babagsak ka kung babasihan mo yung yung flip-top career mo ngayon? tingin ko, mag-grow. Base sa flip-top career mo ngayon. 3 Bakit? years mula ngayon. Oo, bali pupunta tayo ng 2029. 2020, No, ay, si Grip po. 3 years daw, 2029. Diba? Ang bilis, di ba? Diba? Tayo siya agad eh. Tanginas lang. Di ba? Tangina, wala. Mabilis ka mahuli sa mga patibong. Hindi, pero sige, balik tayo sa iyo, Bri. Ang gulo ni Sila ako magtanong parang pakiramdam mo ba yung yan after 3 years daw kasi feeling ko yun yung nasa script ni Slack no. After 3 years pakiramdam mo ba as in, pakiramdam mo ba nasa flip top ka pa rin? Pakiramdam mo ba busy ka na sa school? Pakiramdam mo ba tayo ulit nung ex mo? Ano ba? Magagamit mo ba yung flip-top career mo sa pag-grow? O kaya nag-aaral ka na ba? Hindi ka na bababati ng putang ina mo ka? parehas, habang nag-flip top pa din. Pili ko ako ng 3 years sa future. Okay guys, 2028 abangan natin. Ito daw ang mga pinagsasabi nito. Nag-aaral daw siya habang pag ikaw undergrad nakita ko sa 2028. Manda ka sa akin ha. Puta na yan. Date restricted na naman YouTube mo. Yeah. Pero Bre, parang madami kang syempre, putangin na mas matanda ako sa iyo, meron ako mga na-experience nung yun nga, yung mga sinabay ko. Madami ako nung mga hindi na-examan dahil sa battle. At alam yan ni Sir Arik. Ang gara nga nung semifinals kasi ng Dos por Dos ginanap sa Davao. Tapos, yung araw na yon is dapat, work immersion namin ng senior high. Kasi sa senior high naman, parang ang work immersion kasi, OJT siya sa college eh. So, mahalaga yung work immersion na yon. Kumbaga, talagang malaking parte siya ng pag-aaral mo. Pag isa lang yung, mo doon, hindi mo mapasukan doon, or hindi mo makumpleto yung binigay sa'yo na oras, wala ka na. Wala ka na, parang bagsak ka na agad. Ganon. Next year ka na. Ganon. Tapos, parang, pakto yung flight namin, sa Davao, ilang araw kami doon, 4 na araw. Tapos, ilang araw pala na pagpasok ko, 2. So, sa madaling salita, di ako nakapag-work immersion na dahil sa school. Tapos, marami rin akong hindi napasukang subject, ganon. Tapos, doon ko naman, nung mga patapos na yung school year namin, doon ako nagsipagbawi ako na dami kong ginawa, kung inaayos, nai-stress ako kasi sumakto na, yun na lang yung isa buhay. Kaya sobrang asakit ng ulo ko nung isa buhay run. Kasi nga parang iniisip ko yung paano ko aayusin yung sa dami-dami ng atraso ko sa school sa pagsusulat ko pa kay Undo. Tapos doon ko naman na parang napakahalaga din talaga nung dapat may time management ka, na dapat pag ito, wag mo na to palagpasin, gawin mo na agad to ngayon. Para pagka nagkataon, hindi ka maghahabol kasi ang hirap pala maghabol sa taong di ka naman mahal. Puking ina. Mukhang dito na to matatapos sa pagbay ganyan ng mga hugutan. So ang ibig sabihin, Bri, base doon sa sinabi mo, parang madami kang hindi nagawa dahil kay Boss Arik. Mismo. Parang. So, si Sir Arik pala, ayoko magsalita, kasi basta. Hindi, talaga yan. Buti na lang din, pinagpapasalan ko, nanonood yung mga teacher ko ngayon dito.
Salamat sa inyo. Pinagbigyan nila kasi Pero maganda din kung tatapatin eh. Maganda din talaga kung tatapatin, Krip. Na, ayun nga, Sino? gusto talagang sabihin ni Aubrey na kasalanan to lahat ni ano. Si Rarik. Mm. di pa ako mababan sa ginagawa natin. Parang hindi na ata magkakatotoo yung 20. Oh, Hindi, gagi. Hindi. Ano pa ba mga sunod na event ngayon? Feeling ko bago matapos baka may apat pa eh. Universikulo, tapos baka maggubat pa ulit. Well, tagubat. Putang ina niyan, no? ahon. Ahon, December pa yun. Siguro baka Wala ahon na lang ulit ako bumatil. Ikaw, yun. Bre, kailan mo ba gusto bumatil ulit? Gusto ko na nga sundan na nga yan. Next month meron akong laban eh. Kasi ilang buwan natin nakalipas na parang nawawala na yung ano ko, yung gigi. Tinatry ko ngang mag-spit, isu-spit yung mga sulat ko dati. Hindi ko siya ma-spit ng kagaya ko siyang in-spit nung laban ko. Parang nababa din ako sa boses ko, sarili kong boses na. Parang walang tigas, walang lambot. Wala akong kapatil-batil mood sa katawan na. Kailan ba huling laban mo? Ay, kailan ba yung second sight? April ba yun? Tagal na rin. April. 3 months. Months na rin. Nagpaalam Wala na. Nawala na ng internet yun. Nawala ng internet. Alam mo, na rin mamahinga rin. Tingin ko. So yun, hanggang dito na lang to mga bro. At maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at ingat. Yeah, thank you ah. Thank you, Ned.